Good day everyone. So we are the Group 4 presenter and today we tackle about emerging technologies. And our topic for today is all about identify these three emerging technologies. First, nanotechnology, second, biotechnology, and lastly, blockchain technology. So, tagaan ta short idea is what is nanotechnology. So, kaning nanotechnology works with extremely small materials, while ang biotechnology using living organism for products and solution. And ang kaning blockchain technology, it secures digital data and transaction. So let's proceed to our topic. So first is nanotechnology. So what is nanotechnology? Nanotechnology is the science of working with extremely small materials and improve modern technology, usually between 1 to 2 100 nanometers in size. It focuses on controlling and using atoms and molecules to create new or improve materials and devices. This helps in making products and technology better for more advanced and more efficient. So, kini di ay nanotechnology is a field of technology nga gayus og mga nanoparticles which is mga tiny things being studied sa mga scientists. Nya kining nanotechnology is gamay kayo ni siya. Sa mga wakibaw, ang equivalent sa 1 nanometer is equal to 0.00000001 meters. Imagine unsa siya kagamay. So ang nanotechnology is usually 1 to 100 iyang nanometer size. So unsay purpose aning nanotechnology diay sa atong kalibutan? So ang purpose diay niya is to help making products and technology better, more advanced and efficient. Kay kining nanotechnology diay is controlling and using atoms and molecules to create new improved materials and devices. So mao to siya ang nanotechnology. How nanotechnologies makes technology better. So there are 6 reasons. Number 1, can improve performance of materials. Nanotechnology can make materials stronger, lighter, and more durable. For example, nanocoating can make surfaces scratch resistant and water repellent. So ang nanotechnology diay is siya mo yung makahimo nga ang usa ka material is mas stronger, lighter, gaan, and also more durable siya. Ligon, magdugay gid. For example, ani kay ang nano coating. So kabalo naman ta nga ang usa ka coating is man na siya ang i-spray nimo ba pang tapal sa usa ka material nga nabibuslot or na mga scratch inana. So ang nano coating day is maka-help siya sa usa ka material, like for example sa mga windows, sa mga metal, or even sa kanang sakyanan. So imo na siya i-spray is makakuha na siya protective nga layer ba nga para ma-prevent ang usa ka butang nga ma-scratch, or if kanang matudag tubig is murag mo-slide ra ang tubig, dili kanang magpundo ang tubig ba nga iyang mo pundog ang tubig anang material. So mo na siya ang helpful kay yung nanotechnology kay, like for example sa nano coating is makatabang gid siya. Next, number 2, kay makes devices smaller and faster. In electronics, nanotechnology allows components like transistors to become much smaller. This leads to faster computers, smaller smartphones, and more powerful gadgets. So kani based lang sa yung word nga nanotechnology. So mga gagmay kini siya nga mga material nga maoy gipangbutang sa mga devices. Like for example, sa mga cellphone, di ba nakabantay na ta nga mga cellphone is mga gagmay na kayo. It's because ang mga components nga gipangbutang ana nga gadget like cellphone or mga laptop is mga gagmay kay tanan. So maong makabantay ta nga mga cellphone is nagkaana magagagmay tungod sa nanotechnology. Kay ang mga like mga transistor, mga microprocessor, mga CPU is gipang gagmay lang kay na siya. Sa una dagko itong mga CPU, karon is gagmay na kayo na siya, as in nga igo sa small gadget is maigo na ang daghan nga mga components. Ang number 3, enhances medical technology. In medicine, nanotechnology helps create
targeted drug delivery systems. This means medicine can go directly to affected cells, like cancer cells, reducing side effects and improve treatment. So, ang nanotechnology po diya is makahelp ni siya sa medical. Kay ang na may mga small nga mga medical devices nga mao'y gigamit sa mga medical doctors karon para i-treatment lang mga tumor, like for example tumor. Kanang na mga devices nga mao'y ikuha na nga tumor para matrace na siya, ano, so i-inject na to, inject nga gamay kay siya nga kanang tambal ba, i-inject ato directly sa tumor para dali siya nga maayo. And also if sa naay mga cancer cells is nasa lay gadget or kanang like nga small kay nga camera nga maoy i-add to sa tumor nga maoy mo trace kung asa na-locate ang mga cancer cells para dali siya matambalan sa mga doctors. And also na po yung mga nanotechnology medicines nga gagmay kay siya nga tambal nga maoy poy tambal sa mga different diseases. Number 4. Boost energy efficiency. Nanotechnology improves solar panels, batteries, and fuel cells. It helps store more energy and use it more efficiently, supporting cleaner and renewable energy technologies. So diri ang nanotechnology diay is magamit ba siya sa mga solar panels o sa mga battery. It's because kanang na mga nanomaterials nga gipangbutang sa mga solar panels para dali siya maka-gain og energy from the sun. And also na pa yung mga battery nga dali siya maka-store og energy. So natin mabantayan nga gamay tuod bitaw siya nga battery but kanang daghan siya ma-store nga energy. So yung ana na ang nanotechnology nga maka-help sa energy efficiency. And number 5, improves environmental solutions. It can be used to clean water, reduce pollutions, and create better filtration systems. Nanomaterials can remove harmful chemicals from air and water. So sa karon na to nga era is kanang mopadong na kita sa nanotechnologies, and also maybe karon present na dyan siya ang nanotechnology sa laing nasod, which is kanang maka-help nga masolbad ang mga environmental problems. Like ang mga mga nanomaterials nga na-invento nga maoy makalimpyo sa tubig o sa hangin para bitaw ma-prevent nato ang mga pollution sa hangin or sa mga tubig, like mga sa dagat, sa mga rivers, like mga nana. So makahelp na siya ang nanotechnologies. And last, number 6, kay support other emerging technologies. Nanotechnology plays a big role in fields like artificial intelligence, biotechnology, and robotics by making systems more efficient, compact, and powerful. So kani ang nanotechnology is makahelp pud siya sa mga other emerging technologies, like for example artificial intelligence, biotechnology, robotics. Kay tungod kay sa mga artificial intelligence is makahelp ang nanotechnology para ang mga artificial intelligence is mas mapa-improve ang ilang performance, mas accurate, and mas smaller and faster ang response. And also ang sa biotechnology, sa kanang mga vaccines, sa mga DNA testing, mas accurate bitaw ang data nga ihatag, and much smaller siya and faster. And also sa robotics, kaya siya yung mga gamit nga mga materials nga gigamit sa para maghimog robot. So ang nanotechnology is makahelp siya para mas smaller and faster ang robotics or ang robot, because of mga smaller nga mga mga components, but faster siya, durable, and efficient. Here are the common devices that uses nanotechnologies. First is smartphone. Uses nanotechnology in its chips
screen, and battery to make it faster and more efficient. So sa smartphone na ani siya yung mga nanotechnologies kabantay man ang ig-ukab niyo sa cellphone ay mga gagmay kayo nga mga pisa, mao na siya mga nanotechnologies na siya. And number 2, laptop uses nanoscale processors that help improve speed and performance. So sa laptop kay mga processor man to siya kanang murag mga microprocessor mga nanotechnologies gyapon na siya. Number 3 kay digital camera uses nano sensors to capture clearer and higher quality. So sa camera naapod siya yung mga nanotechnologies pud nga gibutang sama sa sensors para mas nindot og kuha ang camera o nindot ang quality. Number 4 kay television. Smart TV uses nanomaterials in screen for better picture quality and lower energy use. So sa television kay naga po siya yung mga nanotechnologies nga gibutang para mas nindot og kuha ang screen kanang nindot on yung picture sa sa TV and para sa gamay raw kanang energy nga ma-use. Number 5, medical devices like glucose meters use nanotechnology to detect small amounts in the body quickly and accurately. So sama sa ang medical devices kay sama sa kanang mga naa sa ospital nga device kaya kanang mo detect og kanang sa dugo mga tissues ma-detect na. So let's move on to the biotechnology. So what is biotechnology? Biotechnology is an emerging field that connects with other modern technologies by using living organisms, cells, and biological systems to develop new products and solutions that improve life and industry. So it combines biological and technology to create solutions that improve health, agriculture, food production, and the environment. It helps to make processes more efficient, sustainable, and beneficial for humans. So, kini di ang biotechnology is a field of technology ni siya nga giuse og living organisms, cells, and biological systems to connect sa mga modern products or technologies nato ron to improve sa atong life. And mausad ni siya ay kasagaran magamit sa atong health. For example, mga vaccine sa katong pag COVID-19 and also sa kanang mga pangpatubo sa tanom sa agriculture. And also makatabang sad ni siya sa food production and sa atong environment para mas mapahimusla nato. In short, to improve human life and solve real-world problems using living organisms. So, mo ni siya ang biotechnology. How biotechnology makes technology better. 1. Improve medical treatment. Biotechnology helps develop vaccines, medicines, and advanced treatments. It is used in producing insulin for diabetes patients and in gene therapy to treat genetic disorders. So, ang biotechnology nakatabang ko siya develop sa kanang mga tambal like vaccines, medicines, then nakatabang po siya sa kaning pag ng treat sa kaning na mga genetic disorders na. Then ikaduha is enhance food production. It improves crop through genetic modifications like or GMOs, making them more resistant to pest disease and climate change. This help increase food supply and reduce hunger. Ang biotechnology nakatabang po siya enhance atong food production kay through kanang upgrade sa mga binhi ato ba nga mas daghan natag ma-harvest ang atong mga farmers di na kayo kanang dali duldulon sa mga kanang mga pest ba mga mananap nga mukaon sa mga crops sa atong farmers din. Kaduha katulo is support environmental protections. Biotechnology is used in waste management and pollution control. It helps create bacteria that can break down harmful waste and clean contaminated environments. So ang biotechnology po nakatabang po siya control sa atong pollution di na kayo nakatabang po siya
Then number 4, improves agricultural efficiency. Farmer use biotechnology to grow stronger and faster growing crops. It also reduce the need for chemical, pesticides, and fertilizers. So naka-improve siya sa kanang agriculture ba kay through pag genetic modification sa mga binhi na ang mga crops sa mga farmers is kuan na daghan mga harvest ba di na kayo kanang kinahanglan og mga fertilizer na kay kuan man upgrade naman ang mga kuan sa farmers. Ika-5, advanced industrial production. It helps produce biofuels, enzymes, and biodegradable materials that are more eco-friendly and sustainable compared to traditional industrial production. So nakabuhat po siya produce mga biofuels like kanang eco-friendly ro kanang dali ra gamiton sa mga tao ba. In support scientific research and innovations. Biotechnical helps scientists understand genes, disease, and living organisms better, leading to new discoveries and advanced technology in medicine and service. So, nakatabang po din siya sa mga scientists o mga doktor na kay through biotechnology mailang makuha ng mga makabuhat lang mga medicines ba then na advance na. Here are common example of biotechnology applications. So first is vaccine. So used to prevent disease by strengthening the immune systems. So kani siyang vaccine kay mo ni siya makapabuhos sa imong immune system para dili ka matapnan og sakit dayon. Diha dayon. So makapaligon sa imong immune system. So mo ni siyang vaccine. So second is insulin production. Biotechnology is used to produce insulin for diabetes. So kani siya nga example sa kanang kuan sa biotechnology is para ni siya sa mailhan nga na ba kay diabetes makakuan sa imong sa makatabang kini sa pagkontrol control imong blood pressure sa imong sugar ka may bawaan nga kanang na ba kay diabetes so mo na siya ang insulin production. So 3 is genetically modified crops like corn and rice that are most resistant to pests and drought. So kini siyang kuan kay mo na siyang pagkuan sa kanang tanom ba kanang ikuan bito sa tanom nga kanang para mulambo ang tanom o dili ni siya matapnan og mga kanang dili siya malaya or sama sa makapaligon siya sa kanang kuan makapaligon sa mga tanom. So mao ni siya. So number 4 is DNA testing kits. So kani siyang DNA kasabot naman kay sabotable naman jud kay ni siya DNA para ni siya mailhan nga ato sa basahon ng description. So used to identify genetic relationship and detect diseases. So panalitan na kay kanang kapamilya nga na wagtang so dili na kay ma-recognize yung dagway. So through sa DNA testing kits ato ni siyang mahibaw-an kanang makibaw taw kani siya kadugo ba nato. So mo na siya nga ma-detect siya kung true blood or unsa pa na siya bukok ba basta kay pinagi sa imong lawas. Sa pag-ila kuning para mailhan nga na may relasyon sa usag-usa pero wala gid pero mao na siya DNA kits o DNA testing kits. So number 5 is biofuels. So ito ang basahon description. So renewable energy source made from plants and biological materials. So kani siyang biofuels kay in words renewable kay kan magamit pa ba gamiton pa like plastic or sa pa na siya nga mahimo o sa mga tanom nga makaproduce og gas kanang mga hazard ba nga
sa mga magamit pa. So mo ni siya ang kanang common examples of biotechnological or biotechnology application. So And lastly, blockchain technology. So what is blockchain technology? Blockchain technology is a digital system used to record information in a secure, transparent, and decentralized way. So it stores data which is gitawag og blocks that are linked together in a chain. So mo na siya gitawag chain. So mong gitawag siya og blockchain. So ang kani siya, once imong information is recorded, it cannot be easily changed, making it very secure and trustworthy. So it is commonly used in digital transaction like cryptocurrencies and data management system. So kini ang blockchain is magamit ni siya sa mga digital systems like to secure your information, transparent, and also decentralized way. So ang meaning anang block, so sa katong gisulti kanina, is to store sa mga info or datas, while ang chain is ga-link together ang mga info. So ang purpose ani sa blockchain is kanang if nay mausab sa data kay dali ra siya matrace. So if mabungkag siya, dali ra siya matrace. So ang kanisang blockchain kay is to secure pud sa imong mga datas. So for example kanang pag kanang election sa president. So which is unsay best way nga gamiton nimo para mas mapadali imong trabaho, which is mag-use ka og blockchain. Kay instead nga magmano-mano kag ihap sa gibutang nga info sa mga botante, is mag-use na lang kag blockchain para mas mapadali imong trabaho kay naa naman dito tanan. So na dito ang security sa mga info sa voters nya, dali ra pud siya maihap ang results niya, di na sad siya matikasan kay secured naman siya nasud sa computer. So if naman kay mausab, so dali ra siya makitaan. So unsay purpose gid ay? So in short, to make efficient ang mga trabahon using digital system. So mao na siya unsa ka gamit ang blockchain technology. So, how blockchain technology makes technology better? So, number one, improves security and trust. So, blockchain protects data using advanced encryption since records cannot be easily altered. It reduces fraud and increases trust in digital transactions. So improve security and trust ay gigamitan bitaw kanang kini nga og advance bitaw sa encryption o dili basta mausab ang mga records. So sa example ang imong bank record dili kuan bitaw kanang mapapa ba kanang mawagtang o mausab sa bisan kinsa lang. So next number 2, increase transparency. So all transactions are recorded and can be viewed by authorized users. This makes system more often and easier to verify, especially in finance and supply chains. So ang kuan daw increases transparency kay makita bitaw sa mga otoridad bitaw sa mga tinggamit ang mga kanang tamang transaction busa lisod ang kanang kuan bitaw pag panikas. Sa example
makita kay isang po kanang makita sa usa ka kompanya o tibuok agi sa ilang produkto gikan sa kanito kanang budiga hangtod sa kanang tindahan. So next kay kuan number 3 kay removes middlemen. So blockchain allows direct transactions between users without needing banks or intermediaries. This makes process faster and often cheaper. So ang kuan daw kanang ang remote middleman kay direkta bitaw sa kanang sa transaction deal kanang sa duha ka tawo dili na kinahanglan og bangko bitaw o laing ahensya. Example kanang pagpadala og kwarta direct na sa laing tawo nga walay bayad bitaw sa remittance center. So number 4 kay speed up transactions. So financial and digital transaction can be completed quick even across countries because blockchain operate 24/7 without delays from national system. So number 4 kay speed up transaction. So tungod kay 24/7 kini nga naglihok og wala na daghang agian, mas paspas ang pagproseso bitaw. For example kanang ang pagpadala bitaw og kwarta sa gawas sa nasod na mahuman sulod lang sa ng pila ka minuto imbis nga mga adlaw. So next kay number 5 kay improves data management too. It helps store and manage large amount of data in a secure and organized way. This is useful in industries like healthcare, banking, and logistics. So kanang number 5 kay improves data management to. So kuan day organisado bitaw nga og luwas nga ang pagtipid sa daghang impormasyon bitaw. Kanang data kanang example kanang ang mga record sa pasyente o sa ospital dili mawala og dali ra pangitaon kung di kinahanglan bitaw. So next kay number 6 kay supports innovation in digital systems. So blockchain is used in new technologies like cryptocurrencies and smart contract and decentralized apps. DApps helping create more advanced digital ecosystems. So kanang ang supports innovation kay mao kini ang reason ngano natay mga bag-ong kuan bitaw nga teknolohiya bitaw sa mga cryptocurrencies o smart contracts. So example kay ang Bitcoin bitaw kay Ethereum nga gigamit na karon sa digital nga kalibutan. Here are common examples of blockchain technology application. 1. Cryptocurrency, IG, Bitcoin, digital money that use blockchain for secure transaction. So, pasabotan ni kay digital nga kwarta nga luwas gamiton.
Dayon, 2. Online banking system use blockchain for faster and safe money transfer. So, pasabutan ni kay mas paspas ug luwas nga magbalhin og kwarta. Yun. 3. Supply chain tracking use to track products from origin to consumer. Pasabutan ni kay subay kung asa gikan ug asa padung ang produkto. 4. Kay voting system help create secure and tamper-proof digital voting. So pasabutan ni kay luwas nga butuhan nga dili mausab ang resulta. 5. Smart contracts automatic agreements that secure when condition are met. Sabutan ni kay sabutan nga kitong matuman kung kina ang kondisyon. Thank you for listening sa among video presentation, and I hope na mo'y nasabtan gamay sa amuhang topic, and that's all for today's video.